Gina anak, pwede ba kitang makausap? Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Wika ni Aling Marta. Ma, kung ito po ay patungkol sa pag-aaral ko, alam ko na po ang sasabihin niyo. Paulit-ulit naman na po kayo, nakakarindi na sa tenga. Inis na saad ni Gina sa kanyang ina. Pero Gina, Nay, malaki na po ako. At isa pa, wala naman na po yan sa kung ano ang natapos mo. O kung nakatapos ka o hindi, hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga po, marunong kang dumiskarte sa buhay para umasenso ka. Katwiran pa ng dalaga sa kanyang ina. Anak, hindi ka ba naiinggit sa mga kaibigan mong nakapagtapos ng pag-aaral at may maganda ng trabaho? Samantalang ikaw ay hindi nakapagtapos dahil nabuntis ka. Wikang muli ni Aling Marta. Pero kahit ganoon ang nangyari sa'yo, pilit pa rin kitang pinapaaral para magkaroon ka ng magandang kinabukasan anak. Sana naman ay tularan mo ang ate mo. Dagdag pa ni Aling Marta kay Gina. Yan, diyan naman kayo magaling Palagi nyo na lang kaming pinagkukumparan dalawa ni ate. Naiinis na sagot ni Gina sa kanyang ina. Hindi naman sa ganun anak. Ang akin lang ayusin mo ang buhay mo tulad ng ate mo. Hindi habang buhay ay buhay ako at laging nakaalalay sa'yo. Lalo na ngayon na magkakaanak na kayo ni Martin. Ni piso ay wala kayong ipon. Ano na lang ang mangyayari sa pagpapamilya nyo ha? Mahabang litanya ni Aling Marta sa kanyang bunsong anak. Ay naku ma, ang sabihin nyo po ay ayaw nyo lang talaga kay Martin. Hindi anak, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi totoo yan. Ang akin lang gusto kong maging maayos ang magiging buhay nyo. Lalo pat magkakaanak na kayo. Depensa ni Aling Marta. Sus, wag kang mag-alala ma. Andiyan naman si ate Di ba sabi niya na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral ay bibili siya ng bahay para sa atin? Kaya't wag ka nang mag-alala dyan ma. Katwiran ni Gina sa kanyang ina. Gina, hindi ka ba nahihiya? Natitira kayo ng magiging pamilya mo sa ipinundar ng ate mo? Paano kung mawala na ako? Tingin mo ay maganda pang tingnan yon? Makahit kailan ay hindi ako mahihiya kay ate dahil magkapatid kaming dalawa. Ang magkapatid ay talagang nagtutulungan. Bunso ako, kaya't dapat ay magpakaati siya sa akin. Baluktot na katwiran ni Gina. Pero anak, magsasalita pa sana si Aling Marta, ngunit tinaboy na siya ni Gina. Ma, pwede po ba? Umalis po muna kayo dito? Na-stress ako sa mga pinagsasabi niyo sa akin Naiirit ang wika ni Gina sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta nang sagot-sagutin siya ng kanyang bunsong anak. Kung hindi ka lang nagdadalang tao, Gina, sinampal na talaga kita dahil napakagaspang ng pag-uugali mo. Nagpipigil sa galit na sabi ni Aling Marta. Hey nako, bahala na nga kayo dyan ma. Naiinis na sabi naman ni Gina sa kanyang ina. Sabay tayo at naglakad na papalayo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Bastos na batang to. Gina, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Sigaw ni Aling Marta. Bahala ka dyan ma. Para kang silang plaka. Paulit-ulit ka na lang sa mga litanya mo. Wika ni Gina sa kanyang ina habang ito ay naglalakad papalayo. Nang bigla na lamang makasalubong niya ang kanyang ate. O Gina, sino na naman ang kaaway mo? Nagtatakang tanong ni Laura sa kanyang kapatid. Hay nako, sino pa ba ate kung hindi si mama? Akala mo sarang plaka? Paulit-ulit sa kanyang sinsabi. Nakakasawa na. Si mama? Nag-aaway na naman ba kayo? Bakit? Nagugulo ang tanong ni Laura kay Gina. Hindi kami nag-aaway, Laura. Wika ni Aling Marta na hindi nila namalayan na nasa likod na pala nila ito. Pinagsasabihan ko lang yung magaling mong kapatid na ayusin niya ang kanyang buhay. Paliwanag ng matandang babae kay Laura. O Gina, pinagsasabihan ka lang naman pala ni Mama. Bakit nagkakaganyan ka na? Tanong ni Laura. Ate please, kung ayaw mong pati ikaw ay masagot ko, wag niyo na lang ipilit sa akin ang gusto niyo. Wala ako sa mood na makipag-usap sa inyo. Alam niyo naman na nagdadalang tao ako, hindi ba? Tapos ini-stress niyo pa rin ako ng ganito? Sad ni Gina kay Laura at sakay tutuluyan na ngang umalis. Tinangka pa siyang habulin ni Laura. Gina! Gina! Tawag ni Laura sa bunsong kapatid. Ate please, mahina ngunit bagting na usal ni Gina. Okay, sige. Hindi na kita pipilitin pa. Pero sana huwag kang magalit kay Mama ha. Kapakanan mo lang naman ang iniisip niya. Kung ayaw mong makipag-usap, hindi kita pipilitin.
Ako na lang ang magpapaliwanag kay Mama, saad ni Laura sa kanyang kapatid. Salamat ate sa pangunawa mo. Mahinaong tugon ni Gina sa kanyang ate. Magkapatid tayo Gina, at ate mo ako. Kaya sino pa ba ang magdadamayan kung hindi tayong pamilya lang rin naman? Wika ni Laura sa bunsong kapatid. Pagkatapos mag-usap ng magkapatid, ay bumalik na nga si Laura sa kanilang bahay. Doon ay naabutan niya ang kanilang ina na nag-aabang sa kanilang gate. O ano nangyari Laura? Nasaan na ang kapatid mong si Gina? Sunod-sunod na tanong ni Aling Marta sa panganay na anak. Ma, hayaan po muna natin si Gina. Moody po talaga ang mga buntis. Baka po pinaglilihan lang po kayo. Pasasaan pat, lalamig din po ang ulo nun. Wika ni Laura sa kanyang nag-aalalang ina. Pero anak, kailangang maintindihan ng kapatid mo ang aking pinupunto. Hayaan niyo na po muna ma. Ako na po ang bahalang kumausap at magpaintindi sa kanya. Usal ni Laura habang inihimas-himas ang balikat ng kanyang ina na tila pa pagod na pagod dahil sa katikasan ng ulo ng bunsong anak. Kaya ganyan palagi ang pag-uugali ng kapatid mo eh. Kinukonsinti mo palagi anak. Naiinis na wika na ni Aling Marta kay Laura. Ma, kilala ko naman po si Gina. Walang mali palagi ron. Laging tama yon. Hindi ako mananalo roon pag sinabayan ko pa yon. Isa pa, ay buntis siya. Kahit mainitin ang ulo niya. Hayaan niyo po, kakausapin ko po siya kapag hindi na po mainit ang ulo niya. Paninigurado ni Laura sa kanyang inang si Marta. Yun na nga anak eh, buntis ang kapatid mo. Kaya't ang gusto ko sana ay ayusin niya ang buhay niya. Hindi yung palagi na lang siya aasa sa akin o di kaya sa'yo. Alam naman nating pareho sila ni Martin na walang trabaho. Paano nila mabibigyan ng magandang kinabukasan ng magiging anak nila, hindi ba? Nag-aalalang litanya ni Aling Marta. Ma, kung yan ang inaalala mo, ay nandito naman ako para sa kapatid ko. Paninigurado ni Laura sa kanyang ina. Laura anak, hindi tamang habang buhay na lamang aasa sa iyo ang kapatid mo. Huwag mo sanang konsintihin ang mali at baluktot niyang pag-uugali. Ani ni Aling Marta. Ma, hindi isang pagkukonsinti ang ginagawa ko para kay Gina. Kung papayag ka lang sana ma, kukunin ko na lang silang mag-asawa sa bahay ko. Nang sa gayon ay kapag kapakanak ni Gina, ay makapag-aral siyang muli. Pag nakapagtapos na siya at nakahanap ng maayos na trabaho, ay pwede na silang bumukod kasama ang kanilang anak. Suwestyon ni Laura sa kanyang ina. Hindi tama ang gusto mong mangyari Laura. Sa ginagawa mong yan, tinuturuan mo lang umasa ang kapatid mo at pati na rin ang kinakasama niya sa'yo. Lalo lang magiging masama ang ugali niyan dahil sa lahat ng gusto niya ay walang kahirap-hirap niyang nakukuha dahil sa'yo. Ayoko ng ganun Laura. Hindi ako pabor sa gusto mong mangyari. Ang dapat sa kapatid mo ay matuto sa buhay. Mamulat sa katotohanan na dapat tumayo siya sa sarili niyang mga paa. Bagting na salita ni Aling Marta sa panganay na anak. Ma, buo na po ang pasya ko. Kukunin ko po sila. Huwag po kayong mag-alala. Makikinig po sa akin si Gina. Dahil bahay ko po yon. Isa pa po ma, ay para makahinga na rin naman po kayo sa walang katapusan yung pagtatalo ni Gina. Saad ni Laura. Sa ginagawa mong yan anak, darating ang panahon, mauubos ka rin. Aabusuhin ka ng walang yamong kapatid. Usal ni Aling Marta sa panganay na anak. Ma, ginagawa ko lamang to para rin naman po sa inyo. Ayaw ko po na lagi na lamang po kayong nagagalit dahil sa katigasan ng ulo ni Gina. Nag-aalala ko na baka dahil po doon ay magkasakit kayo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Hindi mangyayaring aabusuhin ako ni Gina dahil sumusunod naman yun sa akin at nakikinig. Paliwanag ni Laura sa kanyang ina. Alam mo Laura, maling-mali ang gusto mong mangyari. Dapat yung Martin na yun yung gumawa ng paraan para sa kapatid mo. Dapat nga sa bahay na lamang ng lalaking yung tumira si Gina eh. Nang maranasan niya ang totoong hirap ng buhay. At maisip niya na tama ako sa mga pangaral ko sa kanya. Ma, gusto mo bang malitin si Gina ng pamilya nila Martin? Gusto mo ba na insultuin siya doon? Tanong ni Laura sa kanyang ina. Ako ma, mas okay na abusuhin na lang ako ni Gina kesa sa malaman kong inaapi-api siya ng ibang tao. Matigas na sabi ni Laura sa kanyang ina. Kung yan ang desisyon mo Laura, wala na akong magagawa para dyan. Pero wag mo akong sisisihin kapag dumating ang araw na hindi mo na kayang supilin ang katigasan ng ulo ng kapatid mo na yan. Lalo pat may dinadala kang sakit. Tingin mo ba alagaan kanyan kapag sinumpong ka ng high blood mo? Nag-aalalang saad ni Aling Marta sa kanya. Maraming salamat po sa pag-aalala nyo at pati na rin po sa mga paalala sa akin.
Kaya ko naman po ang sarili ko. Huwag na po kayong mag-alala. Tugon ni Laura sa kanyang ina. At saka ito'y umalis na upang sunduin ang bunsong kapatid sa bahay ng kanyang kinakasama na si Martin. Tao po. Martin, nandyan ba si Gina? Tawag ni Laura sa bahay nila Martin. O Ate Laura, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Gina sa kanyang kapatid. Ate, kung papagalitan mo lang naman ako, ay huwag mo nang ituloy. Wala akong oras sa mga sermon mo sa akin. Prangkang saad ni Gina. Hindi ako nagpunta rito para sermonan ka, Gina. Ang totoo niyan ay may sasabihin ako sa'yo na tiyak na ikatutuwa mo. Nakangiting wika ni Laura sa kanyang kapatid. Talaga? Ano naman yun? Malditang tanong ni Gina. Mula sa araw na ito, ay doon na kayo titira ni Martin sa pinapagawa kong bahay. Wika ni Laura sa kanyang kapatid na siya namang ikiniluwalas ng mukha nito. Sa wakas ay mapapalayo na rin ako sa maingay na bunganga ni Mama. Salbahing wika ni Gina. Gina, ang pakiusap ko lang sa'yo ay huwag mong sagot-sagutin si Mama ng ganyan. Wala akong kinakampihan sa inyo, pero kapakanan nyo lamang ang inaalala ko. Paliwanag ni Laura sa kapatid. Hay nako, buntong hininga ni Gina, sabay irap ng may pagkamaldita. Gina, hindi sa nakikialam ako sa inyo ni Martin ha, pero ano bang plano nyong dalawa? Parehas pa kayong nasa alanganing edad at walang matinong trabaho. Ano na lang ang gagastusin nyo para sa paglabas ng magiging anak nyo? Tanong ni Laura sa bunsong kapatid. Tinatanong pa ba yan, ate? Natural sa'yo ako hihingi ng pera. Isa pa, marami naman sigurong stock sa bahay mo, hindi ba? Walang kwentang sagot ni Gina sa kanyang kapatid. Gina, makinig ka sa akin. Kailangang makahanap ng matinong trabaho si Martin para may pangtustos kayo sa pangangailangan mo, lalo na sa panganganak mo at sa paglabas ng bata. Seryosong sabi ni Laura sa kanyang kapatid. Oo na ate, sasabihan ko na si Martin. Walang ganang tugon ni Gina sa kanyang ate. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, kinabukasan nga ay agad na lumipat sina Gina at Martin sa bahay nila Laura. Martin, kakausapin ka raw ni Ate Laura. Wika ni Gina sa lalaking kinakasama nito. Hindi pa man nakakabawi si Martin sa tinuruang iyon ni Gina, ay bigla na lamang dumating si Laura. Martin, gusto kong maghanap ka ng matinong trabaho habang hindi pa nanganganak si Gina. Malaking bagay ang pagtira nyo rito sa bahay ko ng libre. Ang iintindihin mo na lamang ay ang magiging mag-ina mo. Saad ni Laura sa lalaki. Opo Ate Laura, maghahanap po ako ng matinong trabaho. Pangako po yan. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito ni Gina. Utal-utal na saad ni Martin kay Laura. Habang si Gina naman ay nilibot ang bahay ng nakatatandang kapatid. Wow ate, ang ganda-ganda ng bahay mo. Ang lawak at ang liwalas. Masayang sabi ni Gina. Salamat Gina. Ituring yung parang bahay niyo na rin ito ni Martin. Nakangiting wika ni Laura sa bunsong kapatid. Huwag kang mag-alala ate. Kahit nabuntis ako, ay kaya ko pa rin namang maglinis. At habang wala pang trabaho si Martin, dalawa kaming maglilinis dito ng bahay mo. Masayang tugon ni Gina sa kanyang ate. Naging maayos naman ang unang buwan ni Gina sa bahay ng kanyang ate Laura. Dahil madalas itong maiwan sa bahay, ay naiisip nitong bumili ng mga pandekorasyon para sa bahay ng kanyang kapatid upang may mapaglibangan at pampalipas oras siya. Naku Gina, hayaan mo na muna ang mga dekorasyon sa bahay na ito. Ang unahin mo ay ang mga gamit para sa nalalapit mong panganganak. Wika ni Laura. Huwag kang mag-alala ate, may nakalaan naman na kami para doon ni Martin. Paninigurado ni Gina sa kanyang kapatid. Ikaw ang bahala Gina. Tugon na lamang ni Laura na hindi pa natatapos ang sasabihin ay bigla na lamang itong natumba. Ate Laura, anong nangyari sa'yo? Martin! Martin! Sigaw ni Gina. Tulungan mo si Ate Laura. Malakas na hiyaw ni Gina. Agad na isinugod nila Gina at Martin sa pinakamalapit na ospital si Laura. Doon ay napag-alaman nilang mataas ang presyon ng dalaga, kung kaya't na mild stroke ito. Paralisado ang kalahating katawan nito, dahilan upang payuhan siya ng kanyang doktor na tumigil na sa pagtatrabaho. Labis ang pag-aalala ni Laura dahil alam niyang mahal ang mga gamot na kailangan niyang inumin upang siya agad na gumaling. Ate Laura, huwag mo nang isipin yon. May savings ka naman, hindi ba? Yun na lang ang gastusin mo para sa pagpapagamot mo. Suwestyon ni Gina sa kanyang ate. Dahil sa pagtigil ni Laura sa trabaho,
Naputol ang suporta nito sa dalawa. Kaya naman sarili na nilang pera ang kanilang ginagastos para sa kanilang pangangailangan. Kaya naman isang umaga, kinausap ni Martin si Gina. Gina, hindi po pwedeng ganito. Ano? Ako pang bubuhay sa inyong magkapatid? Alam mo namang napakaliit lang naman ang sinasahod ko, hindi ba? Reklamo ni Martin sa kanyang kinakasama. Ang mabuti pa ay manghiram ka na lamang sa ate mong baldado. Tiyak na may pera yun natatabi. Utos ni Martin kay Gina. Pero Martin, panggastos yun ni ate para sa pagpapagamot niya. Alam mo naman na wala ring trabaho yun, hindi ba? Isa pa, sa bahay niya tayo nakatira. Paliwanag ni Gina sa lalaki. Gina, buksan mo nga yung mga mata mo. Yang kapatid mong baldado at inutil ay wala na yung silbi sa atin. Kung ako sa'yo, ay papalayasin ko na yun dito sa bahay. Total halos lahat naman ng gamit dito ay tayong bumili, hindi ba? Pasigaw na sabi ni Martin. Pero Martin, usal ni Gina na nagtatalo ang isipan. Maya-maya pa nga, ay tuluyan nang napaikot ng walang yang lalaki si Gina, kung kaya't dali-dali nitong pinuntahan sa kwarto ang nagpapahingang kapatid. Ate Laura, pwede bang makahiram sa'yo ng pera? May bibilhin lang kasi akong gamit ni baby. Gina, alam mo naman na wala na akong trabaho, hindi ba? Nagpapagumot pa ako. Wika ni Laura. Di ba may savings ka naman, ate? Inis na usisa ni Gina. Hindi ko pwedeng ipahiram yun sa'yo dahil yun na lang ang inaasahan kong panggastos ko para sa pagpapagamot ko. Paliwanag ni Laura. Ang damot mo naman, babayaran naman kita eh. Galit na bulyaw ni Gina sa kanyang ate. Pasensya ka na, Gina, ha? Wala na akong may papahiram sa inyo eh. Parehas na kasi tayo ngayong nangangailangan. Naghihirap na rin ako. Utal-utal na wika ni Laura dahil sa kanyang pagkaka-stroke. Ganun ba ate? Wala ka na palang silbi sa amin eh. Kaya pasensyahan na lang tayo kasi pabigat ka na lamang sa buhay namin ni Martin. Usal ng malditang si Gina, sabay hagis ng mga gamit ni Laura sa labas ng bahay. Gina, ano ang ginagawa mo? Utal-utal na tanong ni Laura. Pinapalayas ka na. Wala ka na kasing silbi sa bahay na to. Pabigat ka na. Kaya't umalis ka na lamang. Sigaw ni Gina sa kanyang kapatid. Wala kang karapatang palayasin ako sa sarili kong bahay. Utal-utal na saad ni Laura. Bahay mo nga to, oo. Pero lahat naman ng mga gamit dito ay kami ang bumili. Kaya't umalis ka na rito kung ayaw mong kalagkirit pa kita. Malidemonyang wika ni Gina. Napakasama ng ugali mo, Gina. Kaya pala hindi kayo magkasundo ni Mama. Ay dahil tagos sa buto ang kasamaan ng ugali mo. Ako ang nagmalasakit sa iyo ng kinakasama mo. Tapos ako pa ang papalayasin mo? Utal-utal na litanya ni Laura habang umiiyak sa galit na nararamdaman. Wala akong sinabing tulungan mo ako. Ikaw itong bibida-bida eh. Yan tuloy ang napala mo. Sagot ng walang utang na loob na kanyang kapatid. Tandaan mo to, Gina. Nagawa mo man akong palayasin sa sarili kong pamamahay. Pero darating ang araw na magsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Kaya naman umalis na lamang si Laura sa kanyang sariling bahay. Nagpasundo ito sa kanyang kaibigan at nagpahatid sa bahay ng kanyang inang si Aling Marta. Ilang linggo lamang ang lumipas simula nang pinalayas ni Gina ang kanyang ate ay sunod-sunod na ang naging problema nila ni Martin. Naputulan sila ng tubig at kuryente. Diyos ko, Gina, ano ba itong nangyayari sa atin? Ilang linggo pa lamang wala si Ate Laura dito. Sunod-sunod na ang mga problema natin. Reklamo ni Martin. Huwag kang mag-alala. Hingi ako ng tulong kay Ate Laura. Hindi ako kayang tanggihan nun. Kumpiyansang saad ni Gina sa lalaki. Pumunta nga si Gina sa bahay ng kanyang ina kung saan naroon ang kanyang Ate Laura. Ang kapal din naman ng mukha mong pumunta pa rito matapos sa ginawa mo sa sarili mong kapatid. Galit na saad ni Aling Marta. Talagang tagos sa buto ang sama ng ugali mo, Gina. Nakuha mo pang humingi ng tulong matapos ang mga kawalang-yaang ginawa mo sa ate mo. Litanya ni Aling Marta sa bunsong anak. Hindi naman po kayo ang hihingin ko ng tulong, ma. Kahit huwag kayong epal dyan. Tama na, Gina. Tapos na ang pagtulong ko sa inyo ni Martin. Ako na nag-iisang nagmamalasakit sa inyo ay ginawa niyo pa ng hindi tama. Wala na kayong aasahan pa sa akin. Tama si Mama. Sana'y nakinig na lang ako sa kanya. Kesa maniwalang magbabago ka pa. Utal-utal na wika ni Laura habang tumutulo na ang luha nito.
Dalangin ko na huwag magmana ang anak mo sa kasamaan ng ugali mo at pati na rin ang kinakasama mo. Yun lang at tuluyan nang ang pinagsarahan ng pinto ni Aling Marta ang suwal na anak. Tuluyang nakaranas ng matinding paghihirap sina Gina at Martin. At ang matindi pa nito ay namatay ang dinadala nitong bata sa kanyang sinapupunan. Marahil ay dala na rin ng matinding gutom at stress na dulot na rin ng kanilang kasamaan.